May mga lalaki na hindi kailanman humihingi ng pansin, ngunit sa katahimikan nila, may lakas na hindi maipaliwanag. Ito ang lakas na hindi sumisigaw, ngunit ramdam. At dito nagsisimula ang pagkahumaling na hindi kayang bilhin ng edad o itsura. Hindi lahat ng atraksyon ay nakikita sa unang tingin. May mga ugali na mas nararamdaman kaysa nakikita. Ito ang mga ugaling hinuhubog ng disiplina at malalim na pag-unawa sa sarili. Dito tahimik na nahuhulog ang respeto bago pa man ang paghanga. Sa gitna ng mundong maingay at uhaw sa papuri, namumukod tangi ang lalaking may kontrol sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pamahalaan ng sarili kaysa pamahalaan ng iba. Ang ganitong katahimikan ay hindi kahinaan kundi anyo ng kapangyarihan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. May mga babaeng mas bata na hindi hinahabol ang ingay kundi ang direksyon. Mas pinipili nila ang presensya kaysa papogi. Mas hinahangaan nila ang lalaking buo kaysa lalaking pilit. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay nagiging bihirang yaman. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga ugaling hindi madalas pinag-uusapan. Mga ugaling hindi ipinagyayabang ngunit malakas ang epekto. Ito ay hindi aral ng panlilinlang kundi paghubog ng pagkatao. Kung handa kang unawain ang lalim ng ganitong lakas, manatili ka hanggang dulo. Ugali number 1, ganap na kontrol sa sarili. Hindi siya padalos-dalos magsalita, kahit may malinaw at madaling pagkakataon na ipakita ang sarili sa harap ng maraming tao. Pinipili niya ang katahimikan kaysa reaksyong pansamantala na kadalasan ay walang naidudulot na tunay na saysay sa buhay. Ang emosyon niya ay hindi hinihila ng bugso ng damdamin, kundi maingat na ginagabayan ng malinaw at matibay na prinsipyo. Dito tahimik na nagsisimula ang respeto na hindi kailangang ipaglaban o ipangalandakan sa kahit kanino. Sa bawat kilos niya, ramdam ang disiplina na bunga ng mahabang panahon ng paghubog at pakikibaka sa sarili. Hindi siya basta naapektuhan ng opinyon ng mga taong walang malinaw na ambag sa kanyang direksyon at layunin. Alam niya kung kailan kikilos ng buong tapang at kung kailan pipili ng pananahimik upang mapanatili ang balanse. Ang ganitong anyo ng kontrol ay bihira at natural na nakakaakit sa mga taong marunong tumingin ng mas malalim. May mga babaeng mas bata na mas pinahahalagahan ang kapanatagan kaysa emosyonal na kaguluhan at walang katapusang drama. Mas hinahangaan nila ang lalaking nananatiling kalmado kahit hindi pabor sa kanya ang sitwasyon o mga pangyayari. Ang pagiging matatag sa gitna ng gulo ay nagiging malinaw na tanda ng maturity at emosyonal na katalinuhan. At ang maturity ay hindi kailanman nasusukat sa edad, kundi sa paraan ng pagharap at pag-unawa sa buhay. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng mahahabang paliwanag o paghahanap ng papuri mula sa iba. Ang kilos niya ang tahimik na nagsasalita at nag-iiwan ng malalim at pangmatagalang impresyon sa mga nakakakita. Kapag may pagsubok, hindi siya nagrereklamo kundi mas pinipiling umunawa, magmasid at matutong tumibay. Dito unti-unting nabubuo ang tiwala na hindi madaling masira ng panahon o sitwasyon. Ang lalaking may ganap na kontrol sa sarili ay hindi nagmamadali sa pansin o pagkilala ng ibang tao. Alam niyang ang tunay na halaga ay kusang lumalapit sa taong handa, buo at may direksyon. Hindi siya umaasa sa papuri upang maramdaman ang sariling kabuluhan at katahimikan. At sa ganitong tahimik na lakas, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ugali number 2, tahimik na kumpiyansa sa sarili. Hindi niya ipinapakita ang kumpiyansa sa pamamagitan ng yabang o labis na pagyayabang sa harap ng maraming tao. Ang tiwala niya sa sarili ay nagmumula sa malinaw at tapat na pagkilala sa sariling kakayahan at hangganan. Hindi siya nakikipagpaligsahan para lamang mapansin dahil buo na ang pagkilala niya sa sarili. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay ramdam kahit walang binibigkas na salita o ipinapakitang galaw. Sa bawat galaw niya, may natural na katiyakan na hindi pilit at hindi hinahabol ng pansin. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili sa pamamagitan ng ingay o paghahanap ng papuri ng marami. Ang presensya niya ay sapat upang mapansin nang hindi niya kailangang humingi ng atensyon.
Ito ang kumpiyansang nakaugat sa katahimikan, karanasan at paninindigan sa sariling landas. May mga babaeng mas bata na mas naakit sa lalaking hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapatunay. Mas hinahangaan nila ang lalaking komportable sa sarili kahit walang pumapalakpak o pumupuri. Ang ganitong katahimikan ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at emosyonal na katatagan, at ang ganitong uri ng seguridad ay bihirang matagpuan sa mundong puno ng paghahambing at ingay. Hindi siya basta natitinag ng puna, pagdududa o opinyon ng ibang tao. Alam niya kung alin ang makakatulong sa paglago at alin ang dapat palampasin ng payapa. Hindi niya dinadala ang bigat ng opinyon ng lahat sa kanyang balikat araw-araw. Dito mas lalong tumitibay ang tahimik niyang kumpiyansa sa sarili at direksyon. Ang lalaking may tahimik na kumpiyansa sa sarili ay hindi naghahabol ng paghanga o pagkilala. Alam niyang ang tunay na paggalang ay kusang ibinibigay sa taong buo at totoo. Hindi siya natatakot manatiling tapat sa sarili kahit hindi ito ang uso o popular. At sa ganitong anyo ng katahimikan, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ugali number 3. Kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya madaling madala ng tensyon kahit magulo ang paligid at mabigat ang mga pangyayaring kinakaharap. Pinipili niyang huminga ng malalim at magmasid ng mabuti bago maglabas ng anumang reaksyon o salita. Ang kanyang katahimikan ay hindi anyo ng pag-iwas kundi malinaw na pagpapakita ng lakas ng loob at disiplina. Dito pa lamang ramdam na may lalim ang kanyang pagkatao at malinaw na pag-unawa sa sarili. Sa mga sandaling puno ng pressure at emosyon, hindi siya nagpapadala sa takot o galit. Alam niyang ang biglaang pagsabog ng damdamin ay bihirang magdala ng maayos at pangmatagalang solusyon. Mas pinipili niyang maging sentro ng kapanatagan kaysa maging bahagi ng walang saysay na gulo. Ang ganitong asal ay nagpapakita ng emosyonal na kontrol na hindi basta natututunan. May mga babaeng mas bata na mas humahanga sa lalaking hindi natitinag ng kaguluhan. Mas nagiging ligtas ang pakiramdam nila sa presensya ng lalaking may malinaw na kontrol sa emosyon. Ang pagiging kalmado sa gitna ng problema ay nagiging tanda ng tunay na maturity at katalinuhan. At ang ganitong maturity ay mas nararamdaman kaysa basta ipinapakita sa salita. Hindi niya ginagamit ang galit bilang sandata upang manaig sa argumento o sitwasyon. Mas pinipili niyang pakinggan at unawain ang kabuuan bago magpasiya ng susunod na hakbang. Ang bawat kilos niya ay dumaraan muna sa pag-unawa at hindi sa bugso ng damdamin. Dito unti-unting nabubuo ang respeto na hindi madaling masira ng panandaliang emosyon. Ang lalaking marunong manatiling kalmado ay hindi nagiging alipin ng sitwasyon. Alam niyang may kapangyarihan siyang pumili kung paano tutugon sa bawat hamon. Hindi siya basta nagpapadala sa ingay ng mundo at emosyon ng iba. At sa ganitong tahimik na lakas, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ugali number 4. Malinaw na direksyon sa buhay. Sa gitna ng mga ingay at pabago-bagong opinyon, malinaw ang landas na sinusundan niya sa bawat hakbang. Ang bawat desisyon ay bunga ng maingat na pag-iisip at malalim na pangunawa sa sariling layunin. Hindi basta sumusunod sa agos, kundi pinipili ang daan na may saysay at patutunguhan. Dito pa lamang ramdam ang tibay ng kanyang pagkatao at paninindigan sa buhay. Sa bawat araw, inuuna ang mga bagay na may pangmatagalang epekto. Kaysa pansamantalang aliw, ang oras at lakas ay inilalagay sa hakbang na magpapalago sa kanya sa hinaharap. Mas pinapahalagahan ang malinaw na landas kaysa maligaw sa mga gulo ng paligid. Ito ang uri ng disiplina na bihira ngunit kaakit-akit sa mga nakakakita at nakakaunawa. Nakikita ng mas batang babae ang seguridad sa lalaking may malinaw na direksyon at layunin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng katiyakan at tiwala sa mga kilos at desisyon. Mas nararamdaman ang direksyon kaysa ipinapahayag at ito ang humuhubog sa respeto ng iba. Sa ganitong pundasyon, unti-unting nahuhumaling ang mga nakapaligid sa lalim ng kanyang pagkatao. Kaalinsabay ng bawat hakbang, may malinaw na timing at pasensya sa bawat desisyon. Pinapanday ang sarili sa katahimikan at hindi sa pagmamadali o pagkapikon. Ang bawat pagpili ay dumadaan sa pag-unawa at hindi sa bugso ng damdamin o opinyon ng iba. Dito lumilitaw ang tunay na kapangyarihan
na hindi kailangang ipakita o ipaglaban. May lalim ang taong may malinaw na landas at layunin at ito ay mas nakakaakit kaysa sa anumang panlabas na anyo. Nagbibigay ito ng matibay na pakiramdam ng seguridad sa sarili at sa paligid. Hindi nakadepende sa papuri o opinyon ng iba, kundi sa paninindigan at prinsipyo. Sa ganitong katahimikan at tiwala, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa sa kanyang presensya. Ugali number 5, malalim na respeto sa sarili. Sa bawat kilos at salita, malinaw ang hangarin niyang igalang ang sariling pagkatao bago ang opinyon ng iba. Pinipili niyang panatilihin ang dignidad kahit sa harap ng pang-aalipusta o pagsubok. Ang respeto sa sarili ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng yabang kundi sa tahimik at matatag na asal. Dito pa lamang ramdam ang tibay ng karakter at tunay na lakas ng loob. Kinikilala niya ang sariling halaga at hindi hinahayaan na ito ay maapektuhan ng sinuman. Mas pinipili niyang magtakda ng hangganan kaysa hayaan ang sarili na madala ng ibang tao. Ang disiplina sa sarili ay lumalabas sa kanyang mga desisyon at hindi sa panlabas na pagpapakita. Ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng respeto sa mga nakapaligid. Maraming mas batang babae ang humahanga sa taong may malinaw na pagpapahalaga sa sarili. Ang presensya ng taong may respeto sa sarili ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kalmado. Mas nararamdaman ang tibay ng loob kaysa sa sinasabi ng kanyang mga salita. At sa ganitong katahimikan, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita sa kanyang integridad. Sa bawat hamon na kinahaharap, pinipili niyang manatiling tapat sa sariling prinsipyo. Ang mga maling impluensya ay hindi agad hinahayaan makapanghimasok sa kanyang landas. Bawat hakbang ay pinag-iisipan at sinusuportahan ng malinaw na paninindigan. Dito nabubuo ang katahimikang may pundasyon at hindi basta natitinag ng panahon. Ang taong may malalim na respeto sa sarili ay hindi umaasa sa papuri o pagkilala mula sa iba. Alam niyang ang tunay na halaga ay nagmumula sa paninindigan at integridad na pinapakita araw-araw. Hindi siya nadadala sa ingay at opinyon ng mundo, kundi sa sariling prinsipyo at kalinawan ng isip. Sa ganitong tahimik na lakas at dignidad, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ugali number 6, kakayahang makinig ng mabuti at magmasid. Sa bawat pagkakataon, inuuna niyang pakinggan bago magpahayag ng sariling opinyon o hatol. Ang tunay na pakikinig ay hindi lamang pagdinig kundi pag-unawa sa kabuuan ng sitwasyon. Mas pinapahalagahan niya ang kaalaman at pananaw ng iba kaysa agad na pagbibigay ng reaksyon. Dito pa lamang ramdam ang lalim ng kanyang pag-iisip at tahimik na karunungan. Mas pinipili niyang magmasid at unawain ang galaw ng mga tao at pangyayari sa paligid. Ang bawat obserbasyon ay ginagamit upang maging mas maayos at mas may direksyon ang kanyang kilos. Hindi niya hinahayaang ang ingay ng emosyon o opinyon ng iba ang humadlang sa kanyang paninindigan. Ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat hakbang. Maraming mas batang babae ang nakit sa taong may malinaw na kakayahang makinig at umunawa. Ang presensya ng taong ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Mas nakakaapekto ang kilos at malasakit kaysa sa sinasabi o ipinapakita. At sa ganitong paraan, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita sa lalim ng kanyang pagkaunawa. Hindi siya nagmamadali sa paghuhusga o pagpapasya sa mga bagay na hindi malinaw. Pinipili niyang kilalanin ang kabuang larawan bago magbigay ng konklusyon o aksyon. Ang ganitong maingat at mabusising paraan ay nagpapakita ng disiplina at katalinuhan. Dito nabubuo ang respeto na hindi basta natitinag ng pansamantalang emosyon o opinyon. Ang taong may kakayahang makinig at magmasid ay hindi nagiging alipin ng sariling haka-haka o bias. Alam niyang ang tunay na lakas ay nasa kaalaman at pag-unawa, hindi sa mabilis na reaksyon. Hindi siya nadadala sa ingay ng paligid, kundi sa malinaw na obserbasyon at maingat na kilos. Sa ganitong tahimik na karunungan at pagkaunawa, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ugali number 7, kakayahang manatiling matatag sa kabila ng kabiguan. Sa bawat pagsubok at pagkabigo, hindi agad nawawala ang kanyang paninindigan at determinasyon. Ang bawat pagkatalo ay tinitingnan bilang aral at pagkakataon upang lumakas at mas maging maalam. Mas pinipili niyang buuin ang sarili
kaysa malugmok sa panghihina ng loob. Dito pa lamang ramdam ang tibay at lalim ng kanyang pagkatao sa harap ng hamon. Hindi niya hinahayaan na ang kabiguan ay maging dahilan ng paglayo sa sariling prinsipyo at layunin. Ang bawat hakbang ay muling tinatasa at pinapanday ng karanasan at pagninilay. Pinananatili niya ang kapanatagan sa gitna ng kawalan at kawalang katiyakan. Ito ang uri ng katatagan na bihira at nagbibigay ng tahimik na karisma sa paligid. Maraming mas batang babae ang humahanga sa taong kayang manatiling buo sa kabila ng mga pagkabigo. Ang presensya ng taong ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad at tiwala. Ang katatagan ay mas nararamdaman kaysa nakikita sa panlabas na kilos o salita. At sa ganitong katahimikan, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita sa kanyang lakas ng loob. Sa bawat pagkabigo, may malinaw na pagninilay at pag-unawa sa mga aral ng karanasan. Hindi siya agad sumusuko o nagpapadala sa panghihina ng loob o emosyon. Pinipili niyang humarap sa hamon ng may disiplina at malinaw na layunin. Dito nabubuo ang respeto at pagkilala na hindi kayang kitilin ng pansamantalang kabiguan. Ang taong matatag sa kabila ng kabiguan ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tagumpay, kundi sa paraan ng pagharap sa kabiguan. Alam niyang ang tunay na lakas ay nasa kakayahang bumangon at magpatuloy sa sariling landas. Hindi siya nadadala sa ingay ng opinyon o panghuhusga ng iba, kundi sa sariling prinsipyo at paninindigan. Sa ganitong katahimikan at determinasyon, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ugali number 8, kakayahang magpakumbaba habang may dignidad. Sa kabila ng tagumpay at kakayahang ipakita ang lakas, nananatili siyang mahinahon at magalang. Ang bawat salita at kilos niya ay nagpapakita ng kababaang loob na hindi nawawala sa dignidad. Mas pinipili niyang ipakita ang respeto kaysa ipaglaban ang pansariling karangalan sa bawat pagkakataon. Dito pa lamang ramdam ang lalim at tunay na pagkatao na hinahangaan ng tahimik. Hindi niya hinahayaan na ang kayamanan, kapangyarihan o kakayahan ay maging dahilan ng pagmamalaki. Ang bawat tagumpay ay tinitingnan bilang bahagi ng mas malawak na landas at hindi dahilan ng inggit o paghahambing. Pinananatili niya ang balanse sa sarili at sa pakikitungo sa iba. Kahit na may pagkakataong ipataas ang sarili, ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng respeto at paggalang sa kanyang presensya. Maraming mas batang babae ang naakit sa taong may kakayahang magpakumbaba. Habang nananatiling matatag, ang kababaang loob niya ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan at seguridad sa paligid. Mas nararamdaman ang integridad at prinsipyo kaysa sa sinasabi o ipinapakita. At sa ganitong anyo ng katahimikan, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita sa kanyang dignidad. Sa bawat pagkakataon, inuuna niya ang kabutihan at respeto kaysa pansariling kapakinabangan o pagkamakasarili. Pinipili niyang magpakita ng mahinahong tapang kaysa padalos-dalos na paggalaw o reaksyon. Ang bawat kilos ay nagmumula sa maingat na pag-iisip at malinaw na paninindigan. Dito nabubuo ang respeto na hindi basta natitinag ng pansamantalang tukso o pagnanasa. Ang taong may kakayahang magpakumbaba habang may dignidad ay nagdudulot ng tiwala at inspirasyon sa nakapaligid. Alam niyang ang tunay na halaga ay nasa integridad at sa paraan ng pakikitungo sa iba. Hindi siya nadadala sa ingay at palakpak ng mundo, kundi sa sariling prinsipyo at malinaw na paninindigan. Sa ganitong tahimik na lakas at kababaang loob, unti-unting nahuhumaling ang mga nakakakita at nakakaunawa. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa katahimikan at paninindigan sa bawat hakbang. Sa bawat ugali na ating tinalakay, makikita natin ang kapangyarihan ng disiplina, kontrol sa sarili, at malinaw na prinsipyo. Ang mundo ay puno ng ingay at pagkukunwari, ngunit ang tahimik na karakter ang siyang tumatagal at humuhumaling sa puso ng iba. Sa pag-unawa at pagsasabuhay ng mga ito, unti-unti tayong nagiging mas malaya at mas maayos na bersyon ng ating sarili. Ang landas ng karunungan at tunay na lakas ay hindi mabilis, ngunit bawat hakbang ay may saysay. Sa katahimikan, sa disiplina, at sa malinaw na layunin, matutuklasan natin ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng iba. Ito ang uri ng lakas na humuhubog hindi lamang ng ating sarili, kundi ng epekto natin sa mundo sa paligid.
Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang bawat kilos, salita at pag-iisip ay pagkakataon upang maging mas malalim, mas maayos at mas dignified. Sa pagsasabuhay ng tahimik na lakas, natututo tayong magbigay ng tunay na respeto at humubog ng karakter na hinahangaan ng nakapaligid. Hindi ito simpleng gabay, kundi paraan upang maunawaan ang sarili at ang mundo ng may linaw at karunungan. Sa pagtatapos ng video na ito, nawa ay magsilbing inspirasyon ng mga ugali upang unti-unting hubugin ang sariling katahimikan at lakas ng loob. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.